Bakit nga ba nagkakaroon ng error message na web service unavailable kapag nag apply ng calamity loan, salary loan o ibang loan sa SSS? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng web service unavailable. Ang isang dahilan ay yung mismong website. Pwede nyo itong i-refresh o i-try after few hours or after one day para makapag-loan. Pero kung ganun pa din, try nyong mag-loan ng madaling araw. Pwedeng 11 p.m. to 5 a.m. Ang posible kasing dahilan is baka mamaya sabay-sabay o maraming tao yung umaakses sa website. That's why nagkakaroon ng error message na katulad nito. Pero kung sakaling tinry nyo na yung ganitong oras at ganun pa rin yung pinaka-error, pwede nyong subukan yung incognito tab, private session ito kung saan pwedeng makapag-loan din sa SSS. Pero kung ganun pa din ang error, nag-refresh na kayo, tinry nyo na yung private mode or incognito na option, pwede nyong i-consider na yung sa SSS mobile app nila. Kung saan, kapag nag-login kayo, pwede kayong mag-apply ng salary or calamity loan or pwede rin emergency loan. Try natin yung salary loan. Ganito yung pinakamayiging proseso niya. Piliin nyo lang yung loanable amount. For this case, nakuha niya is 40,000 pesos. Andito yung detalye, kailan ba to dapat bayaran, magkano yung interest na ipapataw, at magkano din yung ikakaltas. Kumbaga, kung 40K yung ilo-loan, ito na lang talaga yung pinakamakukuha niya. Ito yung ideal scenario kung saan sa SSS app hindi nagkaroon ng error. Pero, paano kung ayaw pa din? Nakapag-login na kayo, hindi pa rin nakakapag-loan? Posibleng hindi na pala sa website or sa app yung pinaka-problema. Baka mamaya sa mismong account nyo na. I-check nyo kung yung kinakaltas sa sahod ninyo is nare-remit on time ng employer ninyo o ng kumpanyang pinagkatrabahuhan ninyo. Posible kasi na late payment sila or late sa pag-remit ng contribution or payment nga sa loans. That's why nagkakaroon kayo ng error. Hindi nyo kasalanan, pero kailangan pa rin itong ipa-fix. Pwedeng mag-inquire sa SSS or pwedeng muna dumiretso sa HR ninyo. Pero paano naman kung hindi pala ito yung problema? Baka mamaya, kayo mismo ay hindi qualified. Pag-usapan natin itong qualifying conditions ng SSS. Dapat meron kang at least 36 months na hulog. Kung bago ka pa lang sa SSS, kaka 1 year mo pa lang na nagkatrabaho at naguhulog, most likely hindi ka talaga makakapasok. Pero paano kung matagal ka nang naguhulog, yun pala, in the last 12 months wala kang hulog, kailangan kasi at least 6 contributions in the last year meron para makapag-loan. Kung sakaling nagpalit ka ng status from employed to voluntary or self-employed, dapat meron ka ring at least 6 contributions doon sa new status mo para makapag-apply dito sa SSS. Kung sakaling meron ka namang enough contribution pero yun pala may dati kang loan na hindi nabayaran, posible rin na block ka or hindi ka talaga makakapag-loan sa SSS. Kasama na rin sa disqualifying condition is yung mga 65 years old and above at nakakuha na ng retirement or total disability benefit. Ito yung pensyon na nakukuha sa SSS. Importante din na bago ka mag-apply, dapat meron kang disbursement account sa SSS. Ngayon kasi, hindi na nakakakuha ng cheque sa SSS, instead, sa bank account na siya itatransfer. At kung GCash yung naka-enroll sa SSS account mo for DAEM or disbursement account, hindi rin yan pwede. Dapat bank account or else ganito yung error na makukuha mo. Wala kang disbursement account enrollment module sa SSS. Possible din na kung sakaling meron kang enough contribution, less than 65 years old ka pa rin, pero hindi pala updated yung record mo. Halimbawa, wala kang cellphone number dun sa account mo, or yung address mo is hindi pala declared na covered ng calamity loan or emergency loan, o di naman kaya wala kang disbursement account, may past due ka, at lagpas ka na doon sa window na inallow for emergency loan or calamity loan. Kapag ganyan, hindi updated yung record, walang back account, possible talaga magkakaroon ng error sa SSS. At kung sakali naman na tingin mo okay naman lahat ng record mo, pati yung contribution mo, at hindi mo pa rin alam kung bakit nakakuha ka ng EL45 na error kahit na-refresh mo na yung website, tinry mo na sa app, pwedeng pumunta sa pinakamalapit na branch ng SSS or pwede mo nang mag-email sa kanila. Usap tayo at sss.gov.ph para ma-check yung mismong account mo. Reminder lang din na kadalasan mas mabilis yung response nila kapag sa branch nagpunta. That's why, kung sakaling meron kayong libreng oras o mapapadaan kayo sa branch ng SSS, pwedeng ipacheck yung account para malaman nyo na rin kaagad yung pinaka-problema
kahit alam nyo naman na updated na lahat ng recording nyo at yung contribution nyo na din. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!